Dok, ano ulit yung letter S? Sunshine. Sunshine. Pero ito yung tinatawag na benefit nito ng sunshine dahil may vitamin D. Anti-cancer pala ito. Anti-COVID pa. Kaya yung mga may COVID, punta lang kayo sa tabing dagat, magbilad kayo doon, maglakad kayo sa buhangin. Alam mo yung buhangin? Pag pala yung paa mo ay natuntong sa buhangin, magnetic pala yan. Nagpapataas pala ng kuryente ng katawan natin, ibinubus yung energy level. Kaya pala, kailangan pala natin may interaction tayo sa nature. Na yung paa naman natin, huwag naman yung puro nakasapato sa araw-araw. Kailangan marunong din tayo tumapak sa ground kasi dyan tayo nang galing. Kaya yung may mga karamdaman o kaya nangihina, alam mo, pag pupunta ako ng beach, tuwan-tuwa sila eh. Humuhukay ako doon. Inululubog ko yung buong katawan ko, ulo ko lang ang nakalabas. Mga 30 minutes yun. After 30 minutes, na magnet na yung aking katawan. Magnetic kasi yan. Ramdam na ramdam ko yung difference. Kaya pinapaya ko lahat sa mga pumupunta sa akin at humihingi ng kaalaman tungkol dito sa pagre-reverse ng karamdaman, maswerte yung mga tabing dagat. Pwede kang bumaon doon sa buhangin. At habang nakatinaw ka sa kalangitan, nalalaman mo kung taga saan ka. Kaya kitang-kita mo, Panginoon, mababa kami rito. Kailangan namin kayo. Gusto rin po namin makarating dyan. At pag natanaw mo yung araw at nakita mo yung kapangyarihan ng kapaligiran, maalala mo na may nagkokontrol ng sanlibutan. At tayo bilang mga tao, aaminin natin, kailangan natin ng Panginoon dahil siya lang ang pwedeng makaligtas sa atin dito sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan. Believe me, ang mundo natin hindi na magtatagal. And that is the way we should learn na dapat tayong magkaisa, na magturuan tayo tungkol dito sa pangkalusugan. Dahil ako naniniwala, bato-bato sa langit. Talagang ang panahon natin ngayon ay nagdudumali na. Lalo-lalo na itong mga nangyayari ngayon. Ayun, maraming salamat, Dok. Akala ko dati, yung dun sa buhangin, yung kaya nagbababa dun or parang anong tawag dun, yung parang binabaon yung ibang tao. Parang gusto lang nila, feel lang nila na bumaon dun, pero meron pala siyang health benefits, sa atin po mga viewers. Marami tayong tututunan. Yan. Yung mga cancer patients, ang bilis tumaas ang immune system kasi yung binubuga ng dagat na negative ion sa interactions niyan, yung mist niyan, napakataas ng negative ion niyan. Tapos ima-magnetize pa yung katawan mo. And through the sun, because of that energy na nanggagaling sa sun, pinapatay pa niya yung mga bakterya. At the same time, nagkakatulong-tulong sila. And the best time sa tabing dagat, alas 10 hanggang alas 11 ng tanghali. Oh. Yan ang pinakamagandang vitamin D. At hindi nakakasira ng balat. Huwag lang yung after 12 or 1 o'clock. Kasi ultra na yan. Pero sobrang init nun, Dok, 'di ba? Katulad sa atin dito sa sa lugar natin, 'di ba? 10 to 12 noon, sobrang tirik na tirik talaga yung araw, pero doon pala natin makukuha 'yon. Vitamin D. Yung vitamin D. Okay. At kung karamdaman ngayon, kung gusto niyo gumaling ng walang bayad, punta kayo sa tabing dagat. Pero kumain kayo ng maayos. Huwag naman nandun nga kayo sa tabing dagat, kakain ka naman ng bawal, sayang. Wala ding mangyayari, Dok, ano? Kailangan talaga yung 8 laws of health. Walang dagdag, walang bawas. Okay. 8 laws of health lang po mga kaibigan. Yun lamang po ang ating susi para magkaroon tayo ng magandang pangangatawan. Okay. Tutungo na tayo, Doc, doon po sa ikalima. Ano ba yung letter T? Itong pinakamahirap. Yung magiging mapagpigil ka. Yung paborito mo yung kinain mo, talaga namang gusto mo pa. Pero nararamdaman mo, busog ka na. Kung may temperance ka, hinto ka. So, ibig sabihin, Doc, yung sinasabing temperance na yan, nakapaloob din doon yung kunyari, di ba meron tayong sinasabi na satisfy your cravings? Yeah. Yung parang, di ba, yung cravings pala, ano siya? Kasalanan ba yun, Doc? Hindi naman. To be honest with you, the reasons why we are being affected with this wrong habit of eating, mainly because we are not eating right. Kasi for example, I will tell it to you, kumain ka kunyari ng papaya or saging, hindi mo napapansin pag nakalimang saging ka, parang ayaw mo na. Kasi sasabihin ng katawan mo, enough na, I got enough. No need. Pero kumain ka ng pakwan na lang. Pag kumain ka ng mga 4 na slice na pakwan, ramdam mo agad, busog ka. Pero kumain ka ng isang platong kanin, masarap yung ulam, ang bigat na ng tiyan mo, gusto pa ang bibig mo. Kasi ng utak mo, I need some more, I need nutrients more, I need more. Because they are not getting anything from the food that you are eating. Kaya nangyari,
yung natitempt ka ngayon na yung craving mo ngayon hindi mahinto kasi binibigyan ka ng craving ng panlasa mo dahil hindi pa niya nakukuha, nakakaisip siya na baka kung may pumasok pa, may makuha naman siya. E palibasa, yun din naman ang kinain mo, yung sa platong kanin, na dapat sana ay konti lang, eh ang katawan mo humihingi pa ng karagdagan, kaya nangyari, dinadaan mo sa rami ng kain, but in reality, hindi naman nakukuha niya yung sustansya na kailangan. Hindi katulad ng kumain ka ng maraming natural, ang bilis nating masatisfy. Kaya yung temperance, nasisira tayo pag kumain tayo ng mga appetite, yung masyadong malalasa, na mamantika, maalat, lalo na pag nilalagyan pa ng mga pampalasa, lalo na yung magic sarap o yung So yung pagpapigil, napakagandang pag-aralan yan. Kasi magagawa lang natin yung pagpapigil kung kasama natin Panginoon at pangalawa, meron tayong edukasyon. Ibig sabihin ng edukasyon, alam mo yung consequence. Kung ano mangyayari sa'yo pag kinain mo ito. For example, ako, pag pumunta ako sa handaan, eh marami rin naman talagang temptasyon dyan. Pero doon ko nakita na hindi ko nagagalawin dahil na-overcome ko na. Yung pagkain na hindi na-use yung katawan ko doon. Kaya talagang bakbakan ito sa simula. Pero later on, sa neuroplasticity, pag nagawa mo ng ihinto yung ganun dating paborito mo, later on, bibigyan ka ng pathway na brain na hindi mo na magiging paborito. Yun yung power ng brain. Katulad kunyari ng mga mabubuting bagay na inintroduce mo, eh hinahanap na ng katawan mo yun, na-develop yung magagandang habit mo sangayon doon sa choice na ginawa mo. Pero pag nagpasok ka ng masamang habit, na masamang pagkain, na hindi naman maganda sa kalusugan mo, magdi-develop yan ng pathway na magiging bisyo mo. And later on, papatayin ka nito. Kaya kailangan talaga, pag may pagpipigil ka, alamin mo muna ano yung pagpipigilan mo. Makabubuti ba ito o makakasama sa katawan ko? At pag nalaman mong makakasama, magsisimula kang mag-isip, hindi ko kakainin ito. At pag natuto na tayong gumamit ng choice, na kung tawagin yung power of choice, ay isang kapangyarihan yan na hindi ka kayang puwersahin o pilitin ng kaaway na kainin mo ang isang bagay na hindi naman maganda sa katawan mo. Kaya ang unang isipin mo, lulusog ba ako dito? And that's part of temperance. Actually, Doc, alam mo, nung nag-start ako mag-vegetarian, doon ko naalala na meron kasi akong bata pa lang kasi talagang, kumbaga parang hindi naman totally health conscious, pero naiisip ko na ano ba yung maidudulot sa akin ito nung kinakain ko. So, nung time na sabihin natin elementary days, parang naiisip ko na sabi ko, may isang professor doon sa isang seminar ng mga kabataan, sa Bicol region ito, Doc, nagulat ako kasi sabi niya, isa siyang health advocate. Hindi ko, I don't know, dahil naka-televise naman tayo live at for sure madaming naaabot itong program natin sa iba't ibang lugar ng bansa. I don't know if marireach nito si Mr. Chris Ansus. Hindi ko siya makakalimutan kasi sa kanya ko narinig yung sinabi niya na nagle-lecture siya about health and then sabi niya, you have to know what is the value of your food. Kasi kung alam natin sa sarili natin yung value ng ating kinakain, malalaman natin na maganda yung epekto nung kinakain natin sa katawan natin kasi value yung tinitingnan natin. Hindi yung ano ba, masarap ba ito? Matamis ba ito? Masasatisfy ba yung cravings ko nito? Pero doon tayo mag-focus sa ano ba yung value ng ating kinakain. So isang reminder lang sa akin yun. Talagang hindi ko siya makalimutan, Doc. And nung nag-start yung program natin, talagang sabi ko, naku Lord, tinawagan mo na naman ako kasi health program na naman itong pag-uusapan natin. So makakabahagi na naman tayo doon sa pagtulong sa ating pong mga manonood, sa ating pong mga kababayan, and for those people all around the globe who are watching us, who wanted to be healthy inside and out. So Doc, medyo ang ganda ng usapan natin, no? Pang-ano na tayo? Pang-anim na, Doc, letter A. Nabanggit mo siya kanina, Doc.